Hello, I'm in Quezon City. This is Timog. Bumaba ako sa LRT GMA station because I'm going to ride from here to Quezon City Hall. Nandun yung HLURB, DSUD. I'm finally going to submit my requirements for the year. Very late. It's already March 7. Imagine that. Ato lang. Yan ang gusto ko sa Quezon City. May libreng coffee. So, pag pupunta tayo dito para magbayad ng PTR, we take advantage of the coffee. The free coffee. Ay, nako. Ang sarap. Thank you, Joy, sa pakape mo. Yan si Joy. Si Joy Belmonte, ang mayor. Ay, salamat. Tapos na natin ang mga babayarin sa DSUD at saka sa PTR. Siyempre, ang DSUD ko, merong penalty. Ang aking PTR, may penalty din. Kasi March 7 na tayo nagbayad. Kasi naman, yung PTR, parang December ang deadline nun. Siyempre, para isang puntahan lang. Sinasabi nga nila, sayang din yung 200 na penalty. Ganun din kasi malayo yung tirahan ko. So, madodoble din, kakain ka pa, ganun, yung panahon mo pa. So, isahan na lang. Mayaman yarn, may pangbayad na 200 na penalty. Tapos plus 90 pesos sa PTR. This is Quezon City Circle. Sa tapat lang ito ng munisipyo kung saan tayo nagbayad ng PTR and DSUD permit. Every time na magbabayad ako ng DHSCD, DSUD permit para makabenta ka ng mga developer projects, dumadaan ako dito sa Quezon City Memorial Circle. This has always been part of my growing up years kasi nakatira ako sa Quezon City. So, coming from the Cubao area, papunta dito, sa umaga gina-jogging ko. So, meron tayo ng medyo teeny 20 natin. Ngayon, may mga sakit na tayo sa mga kasu-kasuan. That's why I like coming here to do all those things. Kasi nga, it's our chance to come here. Yun nga lang. Masaya dito pag morning kayo pumunta kasi may mga nag-exercise. Then I think sa mamayang takip silim, meron naman nag-exercise. Habang tumatagal, parang hindi ko lang alam ang ratio and proportion ng semento at lupa. There are more establishments rising. Parang yung kanina may nadaanan ako. Hindi nga nila napaparentahan yung isang building for restaurant. Nagtatayo na naman sila ng bago. They've converted Quezon City Circle Memorial Park into outdoor mall. Well, at least na abutan ko pang ganito. May mga puno, ganyan, parang forest. Maya-maya uwi na rin tayo. If nakaabot kayo dito sa portion na to, thank you for watching. And I hope you subscribe para maka 1K naman tayo. Maka 4,000 watch hours. Nakaikot na yung mga trainees. Lipad tayo. Hey. Bahay kubo. Kahit puti.
halaman doon ay sari-sari. Check your gadgets! Check your asawa! Check your asawa! Baka may kabit! Baka may kabit! Ha! Ha! Hey! Hey! Asawa ko! Iniwan ko! Nakutay ko! Hala, ano ba yun? Ano ba klaseng kanta yan? May mga plants for sale dito sa Quezon Circle. And guess what's inside? Yerba buena, peppermint. I-donate natin sa condo. Ililipat natin sa mga paso-paso na malalaki para dumami sila. Yerba buena was recently in the news with 2 or 3 other plants na meron silang medicinal property. But I'm sure yung medicinal property na yun, kailangan mo ng bulto-bulto na yerba buena. Well, we start with 1 paso. I think there are 3 separate plants here. So pwede nating itanim sa 3 paso. And like any weed, kakalat lang ito, dadami. So I hope, like the oregano, Cuban oregano in the garden, mapalago din natin to. Oh, there are more here. By the way, this one's 50 pesos. There's another seller. I will ask how much. Magkakano po to na peppermint? 50. Sana nakita kita ng una. Mas patabayo sa kanya, but it's the same price. But anyway, weed naman ito eh. Madali naman tumubo. Magkano yung ganyan? Basil. Wash out. Di ba kita? Nag-harvest tayo ng Cuban oregano. I'm going to make a tea out of it. Pero hindi ko siya pinapakuluan talaga. Nilalagay ko siya dun sa crook, sa coffee maker, yung drip coffee. Ipinapastip ko siya dun. Inisip ko kasi baka pag pinakuluan ko, baka mawala yung benefits niya. Bumubulong lang ako kasi may mga unit sa tabi natin. Baka may natutulong. Itong mga oregano na yan, ako nang nagparami. Pero hindi ako ang original na nag-donate. Ito yung pinaka-mother, mother pot. Then from here, tinanim ko sila sa ibang mga paso. Kasi ako yata ang nagkakalbo nitong mother pot na to. Tapos, I think meron ding ibang nag-harvest ng Cuban oregano. So, para hindi naman nakakaya, dun sa nag-donate, tinaniman ko ng mas marami. Pero feeling ko, parang kulang pa din. Anyway, since nandito na rin tayo sa garden, remember the other day, nasa Quezon Circle ako, yung 50 pesos na peppermint, ito na siya, papakita ko. So, ang balak ko dito sa peppermint para maraming maka-enjoy at makagawa tayo ng mint tea is that pag dumami sila, lumago sila, magta-transplant din ako sa iba-ibang paso. So, hindi ko lang alam kung ang peppermint ba, ang yerba buena is kasing prolific ng Cuban oregano. Ito, itanim mo ngayon, parang after 1 week, siya. May abong naman. Dito sa condo garden namin, maraming alugbati. So, kumukuha din ako dyan. Pero hindi masyado. Pero lately na-realize ko na parang marami na rin nagpapadami ng alugbati. Kasi marami nang kumukuha. Dati parang ilang paso lang. Marami naman dati, pero hindi kasing dami ngayon.
Marami rin kaming basil. Ayan. Hindi popular yung basil kasi may area dyan na parang namamatay na lang. Nalalanta na lang. Ako, madalas akong kumuha dyan. Nahalo ko sa pasta or kung minsan ginunguya ko lang yung leaves. Pero kahit gaano kadalas ako kumuha dyan, parang hindi naman nakakalbo. So, I guess hindi siya popular.